Pulong Duterte dahil dedesisyonan po ngayon ng Appeals Chamber yung issue ng jurisdiction. At hindi lamang po yan, marami pang iba na sangay-sangay, tama ba yun? Sanga-sanga na issue tungkol nga dito sa ICC. Kausapin nga natin ang ating former Senator Sonny Trillanes para mabigyan tayo ng kanyang mga thoughts on this. Senator, magandang umaga po. Peter at Rica sa programang Kabayan. Magandang umaga po sa inyo, kasamang Peter at kay Miss Rica. Senator Sonny, it's good to have you back po. And Merry Christmas in advance. Opo. Ang ating pag-uusapan ngayon ay marami. But of course, it's about the ICC and itong mga pending arrest warrant. Di umano para kay Senator Bato. Alam niyo po ang medyo mahirap intindihin. Bakit po kailangang magtago ni Senator Bato? I mean, he's been absent for quite some time. Hindi po ba talaga namang pwede siyang ipagtanggol o kanlungin ng Senado, not in illegal sort of way? Hindi po kasi pwedeng mag-seek sanctuary siya sa Senado kasi ang kumbaga ang exception lang sa from arrest ay yung po ang penalty ay 6 years and below. Pagka mas mataas sa 6 years ay wala kang immunity from suit. Yun po ang naging napatakatan diyan po sa Senado. Yung po kasing sinasabi na nila Bato at nung iba na nung ako daw ay inaaresto ay hindi naman ako ibinigay ng Senado. Yun po ay nung una na wala pang warrant of ilang ng presidential declaration si Digong na canceled yung warrant ay yung aking amnesty. Tapos pinadala niya na kagad yung mga pulis, huhuliin ako. So, ang sinabi ng mga senador at that time, wala kayong warrant, kaya hindi kayo pwedeng mag-aresto. Ngayon, eventually, after around 2 weeks, nag-issue yung Makati RTC ng warrant. Kaya pinayagan po akong arestuhin doon po sa loob ng Senado. Sumama po ako noon. Tapos, nag-post ako ng bail kasi may bail yung warrant na in-issue sa akin. Yun po ang nangyari. Kaya alam ni Bato yan, kung gagawin niya, ay ibibigay talaga siya ng Senado. Okay. Pero yung pong warrant of arrest na binanggit ninyo para sa inyo ay galing sa domestic court. In this particular case, kung ICC yan, it's a foreign entity. Meron po bang option ng Senado to say no, wala tayong relasyon sa ICC and therefore hindi namin mai-implement yan? Pwede na po nilang i-insist yan, pero yung public pressure na paakibat niyan masyado mabigat. Kasi yung Senate, yan yung nag-approve, nag-concur dun sa Rome Statute nung 2011. At sila nakalagay doon sa Rome Statute na kapag ang Pilipinas ay kumalas bilang member, yung mga provisions doon are still effective nung tayo ay member pa. So ito, lahat po itong krimen na ito ay ginawa nung member pa tayo at yun ang naging basihan nung warrant. Then we have a law, itong Republic Act 9851, yung International Humanitarian Law, na kung saan nakalagay doon sa jurisdiction, Section 17, na kung mayroong iniimbestigahan ng International Tribunal ukol sa crimes against humanity, genocide at iba pa, ang gobyerno ng Pilipinas may surrender or extradite itong taong ito. Ganun po ka-specific.
So yun po ang mga basis dito. Kaya the Senate, kung gagawin nila yan, they will be defying so many laws. Ano? Mhm, mhm. Yan. What about one little na laging sinasabi one factor is kapag ang Senate daw is in session, there is no way na mahuhuli o ibibigay nila kung sino man po yung hinahabol ng ICC. Yun nga po yun. May may conditions yun. Hindi naman po general rule lang yan na parang it can be imposed. Yun nga, kasi imagine nyo kung may binaril yung isang senador tapos tumakbo siya doon, whether in session or not, hinahabol siya ng kapulisan, hot pursuit yun. Mm-mm. Ano yan? Hindi po, wala pong ganon na all-encompassing rule. Okay. Ako, I may curious question lang din, Senator, no? Kasi, yes, we're looking at the ICC na nililitis na ang kaso laban sa dating Pangulong Duterte. Pero ito ay sa dating Pangulong Duterte lamang. Hindi pa naman sila naglalabas ng any warrant of arrest para sa ilan pang mga personalidad. So, ang gumugulong na kaso lamang ay for the former president. Bakit hindi po ba maaaring magkaroon ng mga parallel na hearing dito sa Pilipinas para masabi naman na meron naman talagang gumugulong na hustisya dito sa ating bansa? Wala naman pong kaso up to now. Yun nga po yung complementarity rule na tinatawag. Na kailangan, meron pong genuine and sincere investigation on itong mga crimes na ina-allege sa kanya dun sa ICC. Kaso simula ho nung 2016 hanggang ngayon, wala pong kaso. Ngayon hindi pwedeng, pag tinanong, bakit hindi mo kasuhan? Ako po, hindi po ako party of interest. Anong ifa-file ko dito sa local courts? Wala naman po akong access sa datos. Kasi ito, crimes against humanity, it should be widespread and systematic. Ang capacity lang po file ng case na ganyan ay ang national government. Ngayon, yung national government naman, pag ginawa niya yan, ang tanong dito, sino yung prosecutor na lilitis niyan at sino yung judge ang mag-i-issue ng warrant? Doon mo nga makikita na in this particular case, hindi nagpa-function yung ating justice system. Doon sa mga ordinaryong tao, nagpa-function siya. Pero dun sa mga makakapangyarihan, hindi siya nagpa-function kasi ito nga walang nagkakaso, walang nag-iimbestiga. Yun po yun. Isa na lang po ang tanong ko, Senator, before we let you go, no? Kamakailan lamang po ay nag-release ka ng ilang mga pangalan na maaaring magkaroon, idawit na po ng ICC. Ano pong sabi ng inyong little bird sa ICC pagdating dito sa decision ng Appeals Chamber about the jurisdiction? Meron po ba kayong mga naririnig dyan? Ano po yan? Yung mga nabanggit ko po na pangalan, ito po ay, yun nga, base sa ating informante, ito yung mga kasangkot, yung co-perpetrators. Kasi di ba may mga redacted names daw doon at ang dami na ngayon na nag-i-speculate kung sino-sino yon. Ito po yung nahagip natin ng mga pangalan. So yan, ang mga miyembro ng kapulisan. Kaya yun po. Ngayon, itong sa kanila, tuloy-tuloy din lang po yung pag-develop ng kaso sa kanila. Maaring ma-issuean din sila eventually ng warrant. Yun po yan. Ngayon. Okay. Very, very quickly, Senator, I just have to ask, dapat na bang mag-issue ng show cause order ang Senate President on the continuing absence of Senator Bato? Siguro ang precedence na kino-compare nila dito ay yung nangyari kay Senator Ping Lacson na after 9 months of absence, kasi similar yan, may nag-issue ng warrant sa kanya nung panahon ni GMA, hinahabol siya, hinaharas siya.
So, nag-decide siya na maging fugitive. 9 months po yon. After 9 months, nag-decide yung Senado na i-padlock yung opisina niya Ayun. at inabsorb yung mga staff niya ng Senate Secretariat. So, wala nang pondo. Kasi yung kaso po namin ni Senator Laila noon, hindi kami nakakapasok. Pero dahil hindi naman dahil sa kagustuhan namin, kundi force of circumstance, nakabitini Ayun. kami. Pero nag-perform kami kasi nag-i-issue kami ng bills and resolutions, nagpa-file kami. At in my case, nag-conduct pa nga ako ng committee hearing sa loob